muling ipadama ang tibok ng puso ng ating lahi, ang ating sariling wika. Magkalipas lamang po ng 10 minuto ay sisimulan na natin ang programa. Ngunit bago mag-umpisa, hayaan niyong ilahad ko ang alituntunin para sa pagtitipon na ito. Upang mapanatili ang konsentrasyon at katahimikan, hinihikayat po namin ang lahat na ilagay sa silent mode o patayin ang kani-kanilang mga mobile device habang tumatakbo ang programa. Sa ganitong paraan, nakatutok po ang ating atensyon at ipapakita ang tunay na pagpapahalaga sa okasyon. Mananatili ang mga mag-aaral sa harap ng entablado sa tinakdang lugar. Maaaring maupo o umupo ang mga magulang sa harap na bahagi sa may berdeng upuan upang kumuha ng larawan o video bago magsimula ang pagtatanghal. Pagkatapos nito, magiliw po sana ninyong bakantihin ang upuan para sa mga susunod pang magulang. Mangyaring maging mahinahon at magalang sa pagkuha ng larawan. Mayroon po tayong opisyal na tagakuha ng larawan, ang Flores Photo. Malugod po ninyo silang lapitan para sa profesional na kuha ng larawan ng inyong mga anak. Ang pagkasalita ng malakas, hindi naaangkop na biro o anumang uri ng panghihila ng atensyon na makasasagabal sa programa ay mahigpit na ipinagbabawal. Maaari gamitin ang elevator, ngunit prioridad po ang mga nakatatanda, buntis at may kapansanan. Ipakita natin ang ating pagpapahalaga sa mga kabataang nagtatanghal sa pamamagitan ng palakpakan sa mga angkop na pagkakataon. Para sa huling tagubilin, magsaya at damhin ang bawat sandali ng programa. At mangyaring huwag po munang kunin ang inyong anak hanggat hindi pa nagtatapos ang buong programa. Maraming salamat po. And start this new program.
pambansa. Isang selebrasyon ng ating wika, kultura at pagkakakilanlan. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Sian, Chanel at Yensa at manatiling nakatayo habang umaawit ng pambansang awit sa pagkumpas ni Ginang Bel Luna kasama ang mga miyembro ng Glee Club. Ilagay po natin ang ating presensya sa Panginoong Diyos. Mapagmahal na Diyos Ama, ngayong ipinagdiriwang po namin ang buwan ng wikang pambansa ngayong Agosto, ay lumalapit po kami ng pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng aming sariling wika na nagbuklod sa amin at nagbigay buhay sa aming kultura at pagkakakilanlan. Naway maging tagapagpahatid po ito ng pagkakaunawaan at paggalang ng bawat Pilipino. Idinadalangin po namin ang bawat mag-aaral, magulang, guro at tagapangulo ng programa. Gayon din po ang mga tagapagtatag at tagapangasiwa ng paaralan. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, malikhaing diwa, at pusong bukas sa wika at kultura. Patnubayan niyo po ang kanilang gumagalaw at sinasanay upang maging makabuluhan at puno ng inspirasyon sa bawat pagtatanghal at papel na kanilang-kaniyang gumaganap. Naway, ang programang ito ay maging daan hindi lamang ng kasiyahan, kundi na rin para sa matibay na pagmamahal sa sariling wika, isang gabay tungo sa pag-unlad ng ating bayan. Palibutan po ninyo kami ng pagkakaisa at karunungan at paggalang upang ang aming pagtataka ay magbigay dangal para hindi lamang para sa wikang Pilipino, kundi para sa inyong pangalan. Amen. Maaari na pong maupo ang ating mga magulang, samantala mga mag-aaral ay manatiling nakatayo upang awitin ang himno ng IMC.
Isang mainit na pagbati sa ating mga tagapamahala ng paaralan, mga guro, at mga mahal nating mga magulang na narito. Sa buwan ng Agosto, ating pinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Sa ilalim ng tema sa taong ito, paglinang sa Filipino at katutubong wika, mga saysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ito ay isang buwan na inilalaan upang muling sariwain at pagyamanin ang ating pambansang wika at mga katutubong dialekto na bunga ng ating mayamang kasaysayan at pagkakakilanlan. Sa selebrasyong ito, itinuturing natin ang wika bilang isang tunay na likas na yaman, parang mga sariwang gulay na matatagpuan sa ating taniman at bukidin. Ito ang sustansya ng ating diwa at ang kulay ng ating kasaysayan. At upang higit nating maramdaman ang diwa sa paglinang ng wika at kultura, tinatawagan ng pansin ang ating punong guro ng paaralan, si Teacher Mai, upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Magandang hapon po! Magandang hapon po! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa aming munting programa. Hindi man po ito en grande, ito po ay mula sa puso. Kasi po, lahat po ng nakikita nyo ngayon sa entablado, gawa po ito ng mga teachers. Pawis at puyat ang kanila pong binigay para bumibigay po sa inyo ito. Kasi po, ang mga teachers, pagtapos po ng pagtuturo, ng lesson plan, pag-check, ng mga quizzes, ay nag-choreograph pa po ng mga sayaw na ipapakita sa inyo ng mga bata. Pagkatapos po nun, pumunta po ng Divisoria para bilhin lahat na nakikita nyo ngayon dito sa taas. At bumalik dito sa school para ipako, idikit, ginupit, sinabit, ginlitter. Lahat po yan, trabaho po yan ng mga teachers. Kaya po, ngayong araw ng mga bayani, gusto ko po silang bigang pugay sa kanilang efforts. Palakpakan po natin ang mga teachers. Kasama rin po dyan ang mga kuya. Mga kuya, maraming salamat din po. Lahat, yung bahay kubo, na nandun sa baba, na nandito sa taas, lahat po ng makikita nyo, tulong-tulong po dyan ang teachers at mga kuyas. At kayo rin po, binibigyan ko rin po ng pugay ang mga magulang na nandito ngayon. Maraming salamat din po sa suporta ninyo. Kitang-kita naman po. Saan? Dahil nandito po kayo ngayon at sa costumes ng mga bata. Mukhang nagpunta rin kayo ng Divisoria, ano? Maraming salamat po, parents, sa mga costumes ng mga bata. Hindi madali. Lalo na po yung mga, meron po mga anak sa grade school at sa preschool. Kakaiba rin po ang mga costume nila. Ito naman po, sa mga bata, kung ano man po ang ibibigay nilang mga sayaw at presentation ngayong araw, mabibigla rin po kayo ngayon dahil hindi na sila cute. Hindi po cute. Kung kayo po ay nanood na ng preschool at ng grade school na mga programs namin, ang high school po kakaiba. Kasi po, binibigyan nilang damdamin ang tema ng buwan ng wika. Sineryoso nila ng masyado. Makikita niyo po kung ano ang ibig kong sabihin. Kasi kung ano man po ang kanilang ibibigay ngayong araw nito, ito po ay kanilang pinlano. Okay? Palalaki ng mga bata. Kung ano man ang ibibigay nila sa inyo ngayon, may hugot. Maintindihan niyo po ako mamaya-maya. May hugot, may ibig sabihin, at alam niyo pinag-isipan po nila as a class, isang klase na nag-usap kung ano ang gusto nilang ipakita sa inyo.
Kaya po ngayong araw na ito, sa aming munting programa, sana po kayo ay masiyahan. Ngayon po, hindi po matatapos ang araw kasi huli na. Eto na, ang huli. Kami po ay makakahinga na rin at makakapahinga dahil apat na araw na kami nagpo-programa. Sa totoo lang po, kayo na po ang labing-isang programa na ginagawa namin para po sa Integrated Montessori Center. At sa 3 araw, siya po ang nag-opening remarks. Ipinasa po sa akin ang corona ngayong araw na to. Tawagin ko po ang founder at director ng Integrated Montessori Center, Teacher Angie. Ayan. Kumarada ka na. Kumaway-kaway. Nung parang Pilipinas. Kahit napagod na yun siya sa kakasalita at pagbibigay ng pagbungad na pananalita, ako na po ang binigyang trabaho ngayong araw na ito. Kaya po, kaway-kaway ka na lang, Teacher Angie. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Maraming salamat sa support na binibigay niyo sa Integrated Montessori Center. Sa mga alumni na nandito, alam ko kung bakit kayo nandito. Namimiss niyo ito. Pag bumabalik ang mga alumni at ang mga graduates ng IMC at namimiss nila yung mga ganitong kasiyahan. Kaya kayo rin po magsaya at sana po ay magustuhan ninyo ang aming buwan ng wika. Salamat po! Maraming salamat po, Teacher Miley at Teacher Annie, sa inyong taus-pusong pagbati at mensahe. Sa ating mga magulang, maaari po kayong umupo sa berdeng upuan para po sa mga batang magtatanghal at makakuha kayo ng larawan. Hindi ko na kayo pag-iintayin pa sapagkat alam kong kayo'y nananabik na. Ngayong hapon, ating maririnig ang tinig ng kasaysayan, masisilayan ang tindak ng kultura at mararamdaman ang sigla ng pagka-Pilipino. Halina't sumama sa paglalakbay na ito, isang paglalakbay ng kulay, damdamin at diwang Pilipino. Kaya naman narito ang tinig at hinig ng miyembro ng Glee Club sa mga kantang Saranggola ni Pepe at Mamang Sorbetero na puno ng alaala at kulay ng kabataan. Matayog ang lipat ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matatang tingin, humihip ang hangin
may sorbete sa pisina lagi, mata ng lalagay na nanaginip, mayroong sikretong nasasalisip. Namang sorbetero tayo sumayaw, kalanang muhawa mo'y ikaw ay parang hindi sa'yo naghihintay, di yan kaya ngayong gagalaw. La 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 Maraming salamat, Giglab, sa napakagandang pag-awit. Mula sa mga pahina ng ating kasaysayan, sa tinda ng panulat hanggang sa tabak ng laban, muling mabubuhay ang mga bayani at tauhang nagsilbing ilaw sa dilim ng ating bayan. Narito ang mga kinatuwa ng bawat seksyon mula sa baitang 7 hanggang 10 sa pagtatanghal ng tinta at tabak, isang salaysay ng tapang at dangal.
sumasalo sa init at ulan ay sagisag ng aking pagkakaugat sa lupaing aming minana. Nang pilitin ng matayuhan ng kamkami ng aming lupa, baguhin ang aming pamumuhay at supilin ang aming kalayaan. Hindi ako nagatubiling manindigan at makipaglaban. Ang aking sibat ay sagisag ng ating panindigan, may paglaban ng karapatan ng katutubo at ang kalayaan sa sariling lupain at ang dangal ng ating kultura. Ako si Amandanga, tinig ng mga Yucatan, bayani ng Indian at simbolo ng tapang ng mga katutubong Pilipino. Mabuhay ang mga tutubo, mabuhay Batanes, mabuhay ang ating inang bayan! Ako ay si Tamblag, babae ng Bohol. Hindi ako sundalo, ngunit ako ay mandirigma ng diwa. Hindi ako hawak ng krus, hawak ko ng anting-anting ng ating mga ninuno. Ang aking kasuotan ay hanang lupa, habing damo, kahoy at anting-anting na taglay ang lakas ng ating mga ninuno. Ako ay si Tamblag, hinig ng ninuno, alam ng paglaban. Walang pulumuti ng ginto sa aking katawan, ngunit ang aking panampalataya ay mas matibay pa sa bakal. Ako ay si Tamblag, at sa bawat hibla ng aking kasuotan, sumisigaw ng aking lumang paniniwala, hindi kami susuko. Mike. Isang babae, puro, mayaman, at tagapagtagulan ng mga iyan. Sa gitna ng digmaan, hindi ako nagtakot. Ako'y nagtitingin ng mga babae, ng mga tahanan, at liwanag sa madilim na panahon. Itinayo ko ang Girl Scout, hindi lang para sa matawag, kundi para sa kinabukasan ng pamayanan ng mga eskwelahan. Ako si Josefa, babaeng lumawan hindi sa armas, kundi sa tapak ng puso. Ako at ang aking kasuotan ay sagisag ng dignidad, katalinuhan,
aking angkan. Tangan ko ang puso, handa magtanggol sa aking nasasakupan. Sa aking pamumuno, iningatan ko ang katahimikan, pinalagaan ang kalakal, at pinilit panatilihin ang ating dangal sa gitna ng pananakop ng mga dayuhan. Ako ang lakandula, pinuno ng ating lahi, sa gisag ng ating paninindigan at pagkakaisa. Mabuhay! Mabuhay ang katutubong pamayanan! Mabuhay ang ating lahi! Makabagong tinig, isang alamat lamang. Urduha, urduha, kung ako'y tawagin, simbolo ng lakas ng kababaihan sa kasaysayan natin. Ang aking kasuotan ay hindi lamang palamuti. Ito'y balot ng isang babaeng pinuno. Ang aking gintong kwintas at pulseras ay simbolo ng dangal. Ang tabak sa aking kamay ay sagisag ng lakas. Hindi ako prinsesa ng karangyaan o kagandahan lamang. Ako ay prinsesa ng tapang, talino, dangal, at katatagan. Tandaan niyo ang aking ngalan, kapwa. Urduha, urduha. Ang prinsesa ng sandigan, ang prinsesa na walang inuurungan. Mga anak ng bayan kong sinapupunan, sino sa inyo ang handang mag-alay ng sakripisyo para sa bayan? Sino sa inyo ang nakikilala sa aking katayuan, sa aking mga pinaghirapan? Kilala ninyo bilang Tandang Sora, ang ina. Melchora Aquino ang aking ngalan. Kasuotan kong payak na balutsaya, tapis at alampay ay sagisag ng aking pagiging ina. Isang inang nag-aaruga, kumakalinga, at sumusuporta sa mga anak ng bayan. Sa likod ng simpleng saya na ito, nakatago ang tapang at tibay ng isang babae na walang takot kumukop sa mga tiponero, magtago ng mga sugatan, magpasa ng mga lihim na ito kay tinotog sa mga Kastila. Ang piniyakap ng buong pagmamahal, tinayaan lumunga sa aking alampay, ang mga lugmok at sugatan sa digmaan. Muli, ako si Melchora Aquino, ina ng himagsikan, simbolo na di matitinag na pagmamahal at malasakit para sa inang bayan. Mabuhay ang kababaihang Pilipina! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang ating bayan! Sino ako? Kilala niyo ba ako? Ako si Sultan Kudarat, mandirigma ng Maguindanao. Hindi lamang ako ang pinuno ng aking bayan, ako rin ang larawan ng dangal at kultura ng aming lahi. Sa bawat kampay, sa aking sandata, ipinaglaban ko ang pananampalataya, bayan at dangal. Ako si Kudarat, isang sultan, isang alamat, hindi nasakop. Sa aking katawan, suot kong manong na sagisag ng karangalan. Sa ang aking puto at balute ay wala ng tapang at pagkakakilanlan. Hindi ito karaniwang kasuotan. Ito'y alaala ng kasaysayan at paninindigan. Ako si Kudarat at dala ko ang kwento ng lahi na hindi nasakop. Ngunit kahit masaksa
po. Mula naman sa mga bakirin at pamayanang masisipag, maglalahad ang baitang 7 seksyon ng platinum ng ngiting kasing lawak ng langit at kasing init ng araw sa tradisyonal na sayaw na tiklos. Isang salamin ng bayanihan at kasayahan ng ating mga ninuno. Bigyan natin sila ng isang masigawang palakpakan. Handa na ba kayo sa isang paglalakbay na hindi sasakay ng kahit anong sasakyan? Walang tiket na binibili, kundi imahinasyon lamang ang susi. Mula sa kanyang malikhaing guni-guni at masining na panulat, ating pakinggan si Pia Yarte mula sa Baitang Siya, seksyon ng Oxygen, sa kanyang pagtatanghal ng malikhaing pagkukwento. Tayo na samahan siya
sa daigdig ng kanyang imahinasyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngunit ako ay si Pia Yarte at ibabahagi ko sa inyong lahat ang aking maikling kwento na pinamagatang ang regalo ng prinsesa. Ina, totoo po ba na may prinsesa na nakatira sa buwan? Ang tanong ng batang babae. Siya ay nakaupo sa kanyang kama habang inaayos ng nanay niya ang mga kortina. Sabi kasi ni Clarice kanina, ang laki daw ng bahay niya. Puno ng ginto, masasarap na pagkain. Hay, anak, pagkagutom ka lang. Natatawang sagot ng nanay. Tumabi siya sa bata at kinarga niya ito. Pero sige, ikwento ko sa inyong lahat ang alamat ng prinsesang iyon. Bumalik ang katulong sa palasyo at iniwan ang prinsesa sa ulap upang siya'y makapag-isip. Nanatili siya doon hanggang may naisip siya. Alam ko na! Tumakbo siya sa kanyang silid. Kinuha ang gunting at agad na bumalik sa ulap. Doon, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang kasuotan at inalis din niya ang mga perlas. Ito, mga tao, ang aking regalo sa inyong lahat. Prinsesa, sinira mo ang iyong damit? Ang sigaw ng reyna nang makita siya. Ngunit ang prinsesa ay tumawa lamang. Ina, marami naman po akong damit at perlas sa bahay. Pwede naman po ako magbigay, hindi ba? Ayoko lang makita ang mga tao na palaging malungkot. So, sana kahit papaano, mapasaya sila sa mga regalo ko. Kaya pala! Ang sabi ng bata na namamangha. Ang mga bituin sa langit, yun ang mga perlas na inahagis niya. At yung mga northern lights na sinabi ng guro ko kanina, yun yung damit na ginupit niya. Tama, anak. Nakaayos na sila sa kama at handa nang matulog. Sige na, matulog na tayo. Iiwanan kong bukas ang mga kortina upang makita natin ang regalo ng prinsesa.
sayaw ay nagiging wika ng damdamin. Damhin ang pintig ng puso sa bawat indak ng baitang 8 seksyon ng Krypton sa kanilang interpretatibong sayaw sa awiting kapangyarihan.
Muli sa ating mga magulang, maaari na pong bakantihin ang berdeng upuan at bigyan daan ang mga magulang na susunod na magtatanghal. Salamat po. Pagkatapos sa hindayon ng katawan, saksihan naman natin ang pagkabuhay sa entablado ng tauhang hinubog ng banitikan. Mula sa Baitang 7, seksyon ng Helium, narito si Abriana Fernandez para sa malikhaing pagkasatao ng napiling tauhan mula sa obra maestrang Ibong Adarna. Ako si Doña Maria Blanca, isang prinsesa na may taglay na puting mahika. Si Hari Salemo ang aking ama mula sa Harian ng Reino de los Cristales. Si Don Juan ang aking sinisinta. Siya ang anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana na mula sa Harian ng Berbania. Ako ay naliligo sa aking paliguan nang mapansin kong nawawala ang aking kasuotan. Sino kaya ang panghasmo sa aking kasuotan? Pinagawa ko kung siya'y aking paparusahan. Ngunit, ang puso ko'y biglang natunaw nang aking makita ang tao sa kasuotan ko'y nagtaka. Ang galit ko'y parang pulang biglang nawala dahil sa kanyang pagmamakaawa. Don Juan ang kanyang ngalan, siya'y matikas at magalang. Binalaan ko ang aking sinta. Don Juan ko'y, mag-ingat ka sa akin ang mga bigay, ay pagsubok na wala man nagtatagumpay. Dahil sa aking taglay na mahiwagang mahika, akin itong ginamit upang matulungan ang aking sinta at magkasama naming malagpasan ang mga pagsubok na itinawad ng aking ama. Hindi matanggap ng aking ama na ako'y mawawalay sa kanya. Aking nalaman, mahal kong si Don Juan ay dadalhin sa Inglaterra at ipapakasal sa aking tiya! Don Juan, tara na! Tayo ay magtungo sa Harian ng Berbania at doon mamuhay ng payapa. Tumakas kami ni Don Juan, ngunit hinabol kami ng aking ama. Isinumpa ng may galit dahil ang pinili ko si Don Juan at siya'y pinagpalit. Nang makarating sa Berbania, binalaan ko ang aking sinta na huwag makikipag-usap sa kahit sinong bilang kahit ito pa ang kanyang ina. Ngunit, sa sandali na araw lamang, aking nalaman, mahal kong si Don Juan ay iba ng pakakasalan. Tila, nakalimutan mo na nga talaga ako, Don Juan. Kaya, sa aking tiyak na aking magagawa, paghihigati ko. Sinuot ko ang pinakamagara kong damit at pumunta sa kanilang kasal na walang imbitasyon. Don Juan, ako to! Si Doña Maria Blanca! Hindi mo na ba ako matandaan? Dahil sa aking galit, praskong dala ay muntik nang ihagis. Ngunit, bago maihagis, nagkatauhan si Don Juan at lumapit sa akin. Don Juan, ako to! Naalala mo na ba ako? Oo, naalala na kita. Naalala niya na ako. Ako ay lubos na nagalak. Sa huli, ako ay ang kanyang kinasal at hindi si Doña Leonora. Maraming salamat sa napakagandang presentasyon. Bata, malaya at puno ng enerhiya. Ito ang henerasyong magdadala sa kultura sa hinaharap. Masdan natin ang modernong indayog ng Students' Dance Society na sumasalamin sa tibok ng kabataang Pilipino.
ito. Iisang dinig, maraming puso, ngunit iisang diwa. Mula sa kanilang matitikas na kumpas hanggang sa sabayang paghimig ng kanilang tinig. Handa na nilang ipamalas ang alindog ng ating inang wika. Pakinggan natin ang baitang 10, seksyon ng Mangalis sa kanilang sabayang pagbigkas. Isang himig ng bayan na umaalingaw sa bawat Pilipino. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Bawat panahon, Bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon, may panawagan
ang napakahusay ng batang IM Senior. Maraming salamat sa inyong tinig at himig. Muli, para po sa ating mga magulang, bakantihin na po natin ang berdeng upaan at bigyang daan ang susunod ng mga magulang ng batang magtatanghal. Sa mga salitang tila patak ng ulan, malambing ngunit malalim, atin naman ngayong pakinggan ang mundo ng damdamin at salita. Mula sa kanyang masining na panulat at matalinhagang pagbigkas, ating pakinggan ang spoken word poetry ni Anne-Marie Encot mula sa Baitang 8, section ng Go. Noon ang mga bayani na lumaban ng totoo para sa bayan, para sa bawat Pilipino. Bawat sigaw nila ay tapang at sakripisyo upang makamit natin ang laya at payapang mundo. Pero ngayon, parang wala nang malasakit. Nakakalimutan ng wika na dapat ipagsulit. Mas gusto pa minsan ang salitang banyaga kaysa sa sariling atin na galing sa ating bansa. Ang kalayaan hindi lang kwento sa libro. Ito'y buhay na dapat ipaglaki ng tao. Kung kalimutan natin ang ating pinagmulan, paano pa natin mamahalin ang ating bayan? Kaya alagaan ang wika at ating kultura. Ito'y kayamanan na higit pa sa pera. Huwag sayangin ang dugo at pawis noon para sa kalayaang dapat nating ipagpatuloy ngayon. Salamat sa napakagandang paghagi ng mga salita. At upang tapusin ang ating pagdiriwang sa masayang ritmo at kulay, pakinggan, tunghin at hayaan natin ang bawat kumpas ang maghatid sa atin sa puso ng Cebu, sa tinig ng Pesignor at sa indayot ng pagsamba. Narito ang Baitang 9, seksyon ng Sinon, para sa makukulay na tunog at galaw ng Balye sa Kalye.
pagdiriwang. Tinatawagan ng pansin si Binibining Ella Alba para sa kanyang mensahe. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga mahal na magulang po, sa pagtatapos po ng ating programa, nais kong ipaabot ang taos-pusong pasasalamat ng IMC sa lahat na naging kabahagi ng matagumpay na pagdiriwang buwan ng wika ngayong taon. Una, sa mga mag-aaral na nagpakita ng kanilang presentasyon at ginawa ang kanilang makakaya sa gitna ng hamon ng suspensyon ng klase, maging sakit gaya ng trangkaso gawa ng flu season. Pangalawa, sa mga magulang na nagbigay suporta sa aktibidad na ito, ang inyong pakikiisa at presensya ngayon ay lubos naming pinapasalamatan. Ang inyong pakikipagtulungan sa mga ganitong gawain ay nakatutulong sa ating paghubog sa kanilang mga interes at talento, maging ang pagpapahalaga sa oras at pagod ng bawat isa, disiplina at determinasyon, tatag ng loob sa gitna ng mga pagsubok, paglingon at pagmamahal sa ating kultura at pagka-Pilipino, at marami pang iba. Hindi rin po natin makakalimutan ang ating mga kuya at ate na buong puso at sipag na tumulong sa paggawa ng deklarasyon at pag-aayos ng ating pinagdausan ngayong araw. Pinibigay ko rin ang aking pasasalamat sa mga guro sa kanilang kontribusyon, pagtsatsaga at dedikasyon sa mga pagtatanghal ng mga mag-aaral. At panghuli, kanila Teacher Angie, Sir Pete, Teacher Mai, and Sir TJ na patuloy na nagbibigay lakas ng loob at inspirasyon upang maisakatuparan ang makabuluhang aktibidad na ito. Ang ating pagtitipon ay nagpapatunay na buhay ang ating pagmamahal sa sariling wika at kultura. Naway magsilbing inspirasyon ito upang patuloy nating gamitin, ipalaganap at ipagmalaki ang wikang Filipino. Hindi lamang sa paaralan, kundi sa ating araw-araw na pamumuhay. Patuloy nating pahalagahan at pagyamanin ang ating wika sapagkat ito ang ating identidad at simbolo ng pagkakaisa bilang isang bansa. Ito rin ay kaluluwa ng ating pagka-Pilipino at tulay tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Muli, maraming salamat po. Mabuhay ang wikang Filipino. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat, Binibining Ella. At dyan na po nagtatapos ang ating munting programa. Hanggang sa muli nating pagdiriwang. Para po sa mga magulang, maaari po kayong manatili upang kumuha ng larawan sa may photo booth po sa may bandang kaliwa o maaari rin po sa ating tanghalan. Pagkatapos ay maaari nang sunduin ang inyong mga anak na nasa ikalimang palapag. Maraming salamat po muli. It's still recording.